namin malaking utang na loob namin sa inyo itong ginawa niyo. Kung paano, sinamahan niyo kami rito sa ospital na ganyan, kinagamot niyo ang aking asawa. Tawa si tatay. Kaya nga sabi ng aking asawa, ako, kinakailangan ka, hindi natin alam kung paano natin masusuklian sa kanila yung ganitong kabutihan. Sabi ko, baka ako mayroong mga pagkakataon na tayo rin ay kailanganin nila. Baka yun yung maging sukli natin sa kanila rin. Tito Darius, ngayon naintindihan ko na. Dito po kayo. Naintindihan ko na po kung bakit hindi talaga tayo nakapasok doon. Kasi yung asawa niya kagabi, talaga hindi kayang buhatin yung ulo eh. Hindi maitayo yung katawan. Siguro yun yung dahilan kung bakit. Dapat nasa kami ngayon. Kila Ate Celine. Kaso hindi ko kami binigyan ng permit eh. So, yun na lang. Para mabawasan yung kalungkutan ng puso ko na hindi makita yung napakapugi natin Santa Claus doon. Papasaya sana kami doon. Yun pala yung dahilan. Dadali natin sa hospital yung asawa mo. Ay. Good morning mga katekram. Gusto ko simulan sa'yo yung Hindi mo na pasisir. Nakagayito pala kagabi. Nakaganyan. Mulan doon, dito pala naman. Naku, napasa ako sir. Hanggang ngayon para akong nalulungkot sa nangyari sa atin. Madaling araw pa lang sir, naisip ko na yun Hindi kasi mas nalungkot ako kasi yung pamasko mo naka-ready. Ang tagal ko rin ready yan sir. Hindi pa nga sinuot ito. Ano ba yan? Para akong maiyak ate. Meron pa yan Babawi na lang tayo dito sa mga kaibigan natin dito. Di pa nga ako sir nalimutan ko yung Yung mo. Pipino. Good morning ka muna. Good morning mga katekram! Woo! Okay. Nanay, good morning! Shit, hindi pa nanay yan Ay, ate, good morning! Ang pangalan niya talaga at Rhea. Si Kuya Gos. Good morning ka muna. Kuya Gos. Hindi siya ganong kasaya kagaya kay tito mo. Malungkot ako kasi tayo nakapasok. Malungkot din siya. Ay, nalulumbay ka rin Parang kung tayo nakapasok doon, parang napakasaya siguro ng mga bata. Hindi, dito muna natin gawin. Ang ano kasi noon, parang doon kami naka-ready sa Telegram. Dito kasi kahit papaano na natin yung mga bata rito eh. Tsaka madali lang dito, mas malapit po kami dito. Yung biyahe po namin dito, mas pwedeng gawin namin anytime. Doon kasi, kumbaga ang tagal niyang pinlano. Halos 1 buwan. Yung paghihintay, pagpasok ko natin ulit. Pero huwag kang mag-alala. Mamaya tatambling-tambling ka dyan. Mag-ano muna ako ng pagkain natin. Pinangako ko ako magluluto eh. Kunin ko yung mga malupitang natin. Pamangkin. Dito, Kuya August, tulungan mo na ako pala. Pupunta pa kami ng hospital nung ninanay eh. Kuya, kuha ka ng magluluto sana ako ng doon eh. O gusto mo, isama ko na doon yung kakainin nyo. Diyan na. Kuha ka. Luluto ko doon sa baba yan.
Buwa ka na. Sige. Dito, igana mo na lang. Para lahat makakatikim. Ano? Ito, kuha ka nito, kuya. Oh. Tuyo, yung corn beef. Hintayin natin yung ano. Ay, mo. Sakit nga ito ba? Okay lang po, okay lang. Okay. Oh, morning. Sige tay, magluto ka na. Wait lang, kuha ako ng corn beef. Papakuha po ako corn beef. Kuya Junior. Morning po sa inyo. Saan ko pwede lutuin to? Pangulam natin. Mabigat. Anong gusto niyong luto ko, kuya? Bahala. Kahit na alam po. Kahit ano. Ito yung tuyo. May corn beef pa doon. Morning, kuya. Morning, kids. Magluluto po akong ulam. Huwag po kayong magluto ng ulam. Sabi po tayo. Sige po. Thank you po. Kumusta po yung gabi nyo? Malamig po, no? Umulan-ulan pa. Napakalamig po dito ng daling araw. Kailangan talaga, no? Kaya malaking tulong yung foam, no, kuya? Ano, magluluto tayo, no? Okay. O, sabihin mo dito, good morning po. Morning po. Saan po si Tatay Omer? Nag-give siya. Sir, ikaw muna kayo. Si Kuya Junior. Thank you, Kuya Junior. Hindi talaga magpakali si Kuya Junior sa pag-serve sa atin. Pero magluluto muna tayo masarap na. Ay, ito po pwedeng patuyo. Bago po kasi kaya hindi pa nahugasan. Ano? Okay. Kuya, lapit mo yung mga ano natin dito. Corn beef. Yung mga corn beef. Ang sarap nito, Kuya Junior. Bubatubo yung mga bata rito. Ayun na natin. Pero yung ganito lagi, hindi naman healthy po yun. Mas okay pa rin yung itlog. Pero dahil madalang nyo lang kainin, okay lang. Ano po pa? Ano po kasi yung tubig?
Kumulo na ba, kuya? Ay, na po yata. May bitak-bitak na iba eh. Okay, pwede na yun. Yan, pwede na. Ang maganda dyan, kuya, Lalagay po namin sa nagganay. Tapos para lumamig. ang maganda yata, bubuhusan ng malamig kagad. Okay. Thank you, kuya. Ang sarap ng ulam natin. May masarap na tuyo, masarap na corned beef, at masarap na itlog. Nakakagilip pa talaga. Wow! Ay, lolombo pa na nepetas. Ano mo Siesta po ng ano. Siya sinaing nila. Ay, Dada, kumain mo ito yun na. Sige, bumina ka! Dapat pala, diretso na lang tayo. Kaya nabo ko din mo tingnan mo sa kain na yun. Lagi na kalilin. Ako yung ikaw naman po na dyan sa itong nakabalat. Alisin mo pa niya sa mga. Magpipray na po si Kuya Junior. Maraming salamat po. Ingatan niyo po ang mga taong tumutulong sa amin. Hindi po sila ng maraming pantakas sa araw-araw. Marami po mga katulad namin ng matulungan po na Panginoon. Maraming salamat po sa biyayang ito. Amen. Amen. Palakpakan naman natin yung pagkain. Thank you. Kain na po tayo. Mangan kitam katekram! Mangan kitam katekram! Yahoo! Tayo. Ingat ka, anak, ha? Salamat po. Tignan ko kung paano yung mga dumagat pagka yung aalis na sa asawa. Ganun lang? Dapat may kiss. Ay, ganun yun. Wala po kaming ganun eh. Kahit sa chick lang. Hindi. Ganun. Kiss lang dito? Wala kayong ganun. Sa amin po kasi pag yung ganun siguro parang nagpapaalam na po nung kung sa amin yung ganun eh. Ay, ganun. Ano po. Parang hindi nababalik kung ano man. Hindi totoo yun. Akin na. Nay, dito. Sige na, request lang ako. Para mawala sa isip nyo yung ganong ano. Dito na. Para mawala sa isip nyo yung ganong ano. Hindi yung totoo. Ate! Sige, gawin mo ngayon. Hindi totoo yun, yung ganon. Opo talaga, kasi po sa amin pag gano'n parang nagpapaalam na ako. Hindi totoo yun. Sige na, alis na daw po si Kuya Junior. Ikaw yung kikis, hindi siya. Kasi ikaw ang aalis. Sa
Tagalog ay ganoon. Bago umalis ang lalaki. Kita may maging asapan din. Kikis muna sa babae. Oh, Ganon sa Tagalog. sige. Sa amin po ay pag yung aalis yung natatulak di. Sige na. Kuya, ganun yun. Huwag ka maniwala doon. Wala doon yun. Ganun lang. Sweet, di ba? Dapat nga pati sa mga anak, ikaw. Kinikilig, tignan mo. Di ba? May energy. Sige, ingat ka anak ha. Sige. Tay, ingat po tay. Magtatrabaho na po sila. Ate, ano pong pakaramdam? Kinilig po kayo, no? Okay, sige. Ano po? Dito muna ako. Naman, si Kuya, pupunta ko kami ng hospital. Ready na po kayo? Ready na si nanay. Bali, punta ho muna tayo sa distrito po ng North Sagaray Hospital. Yun po yung hospital po nyo, no? Okay, tapos may sumasabay po sa atin. Kuya. Pero ikaw, hindi pwedeng wala siyang kasama kasi nga baka matumba. Dapat nandun ka. Bilog, ingat ka ha. Okay. Pagbutihan ng pag-aaral, okay? Malaki pa yung bag sa kanya. Tsinelas mo, nasaan? Wala akong tsinelas. Ano ba naman yan? Sige, ingat ka. Suot mo kaya to tsinelas ko. Malaki. Parang gusto mo pa sumayaw, Tito Darius. Nakakarinig ako ng mataas yung mga balikat ko. Papakending ka, no? Lapit-lapit na ako tinitignan ka ng babae, Tito Darius. Baka nakikilala, baka kayo sir, nakikilala siguro kayo. Ikaw, sa'yo nakatitig, mataliman titig sa'yo. Ganun. Mahinang ano na ako, Tito Ram. Ito na po to. Ate? Ito po ba? Hospital ng lungsod ng San Monte. Ang laki pala ng hospital dito, grabe. Ang laki pala ng hospital nyo. Tatanawing malaking utang na loob namin sa inyo. Ginawa niyo. Kung paano, sinamahan nyo kami rito sa ospital na ganyan. Kinagamot niyo ang aking asawa. Tawa si tatay. Kaya nga sabi ng aking asawa, kung kinakailanganin ka, hindi natin alam kung paano natin masusuklian sa kanila yung ganitong kabutihan. Sabi ko, baka ako mayroong mga pagkakataon na tayo rin ay kailanganin nila. Baka yun yung maging sukli natin sa kanila rin. Ay, ang plano ko sana, yung
nabanggit nga ho yung dadalahin yung aking ano rito, pumunta ko sa nanay ko, ipapabenta ko na lang sana yung kanilang alagang ano ron, kambing. Yun na lang yung ano. Solusyon na naisip mo, kuya. Oo, yun na lang ho kasi wala naman hong ibang solusyon na ano. At pagka ho doon lang sa aming trabaho, ay wala ho, hindi ho kakana yung ano. Yung basta lang ho, pupunta rito, ang dalaga, ang ano-ano mong pera, yung pang ano lang. Wala nang pangkain na ano, ay naku po, ay talagang napakahirap kung ano yun. Dito kami ngayon, Kategram, sa ospital ng City of San Jose del Monte po. Sabi ko nga kay tatay, dapat makuhanan ng dugo, ihi, x-ray, lahat na para masigurado natin kung ano talaga yung lagay ni ate. Ayan, pero ayun, thank you doon kay kuya, may sumama ho sa atin. Ang pangalan po nun? Kasi ano ho yun, Wadadas. Oh, si sir. Thank you, sir. Yung pag-assist sa atin, malaking tulong po yung pag-assist sa atin. Ano? Oo. Ang laki ho ng hospital nila, Kategram. Yan po, ganyan ho kalaki. Mamaya po malalaman ho natin yung update. Tito Darius, ngayon naintindihan ko na. Dito po kayo. Naintindihan ko na po kung bakit hindi talaga tayo nakapasok doon. Kasi yung asawa niya kagabi, ano eh. Talagang hindi kayang buhatin yung ulo eh. Hindi maitayo yung katawan. Siguro yun yung dahilan kung bakit. Dapat nasa ano kami ngayon. Kila Ate Celine. Eh kaso hindi ko kami binigyan ng permit eh. So, yun na lang. Para mabawasan yung kalungkutan ng puso ko na hindi makita yung napakapugi natin Santa Claus doon. Papasaya sana kami doon. Yun pala yung dahilan. Dadali natin sa hospital yung asawa mo. Kahapon nga ako pagdating ko galing sa trabaho. Mm. Hindi na ako pumasok na tuloy doon sa amin, naaawa na ako eh. Talagang kahit tingnan ko siya, ay wala rin naman ako magagawa kasi talagang gipit na gipit kami. Kaya sabi ko sa kanya eh, basta kung kaya mo pa, antay mo ako. Basta yung iniisip ko talaga, nagdadalawang isip na ako kahit gabi kagabi. Gusto ko talagang pumunta sa nanay ko. Mm. Para maghagilap na ang ano. Pera nga na pang ano. Laban lang, kuya. Yun lang. Pamasko to. Gat na yun si Tatay Ram. Hindi kayo bababayaan ni Tatay Ram. Si God? Ating Diyos pa rin. Ano lang. Basta si God, lagi natin papasalamatan si God. Okay? Kaya yung mga anak natin, iano natin sa pag-aaral. Para maputol doon yung kahirapan dito sa inyo. Pera. Di man tayo natuloy doon. May naisalba ka namang pamilya. Mais igit pa siguro nangangailangan, no? Mapaba yung buhay ni nanay. Talaga ako ay iniintindi ko rin ako kasi kung lalala yung ano ng aking ano ay paano yung aming mga anak. Paano ho ako magtatrabaho kung iisa akong ano, nanay at tatay nila. Huwag naman sanang mangyari yung ganun. Ay kung siya makakapagpagamot at gagaling siya, maluwag po yung aking ano, makakapagtrabaho. Namubuhay ko siya. Malalaman natin kung i-confine siya base doon sa mababasa ng doktor niyan. Kasi si nanay talaga gusto niyang pa-confine. Pero nasa doktor kasi yun kung ano yung talagang nararapat. Sir, pagka nabigyan ng reseta yan eh, tsaka nabila ng gamot. Yun nga. Okay na. Yun. Natansya ko doon, mga gamot lang siguro. Sa bahay na lang magpalakas. Mas maganda nga ako sana kung ganun. Sa bahay na lang. Yeah. Pero kung susuruhan siya, mas okay din kung ano, kahit magdamag. Oo. Kahit one day lang. Wow. Teka, mamaya update po namin kay ni Kuya Edgar. Kaya wag mo muna susundan ha. Yung baby. Ay. Ako ay sa akin ay talagang hindi muna ako niyan. Ilan na ba kuya? 4 na ako aking anak. Saan ka pa lang yung 5?
Ay, hindi na. Hirap mo ng buhay. Talagang ano. O, ano lang ito niya. Malalampasan niya. Mahirap din kasi maraming anak. Kasi maraming anak, ay naku po. Lalo't maliliit pa, mahirap buhayin yan. Pero maginhawa pag sila nagsilaki na. Tama po. Paano? Mamaya ka, Telegram. Update po namin kayo mamaya. Kung i-confine po si Ate Aiza. Pasamantala muna ka, Telegram. Babay po muna. Mamaya na lang po. Thank you, Bama Chup Chup. Mahingi tayo ng update kay Kuya. Kasi medyo grabe kasi nasakit yung buhay, matagal na kasi ay. Update niyo muna kami. Sabi sa akin ng doktor, yung sakit daw niya, katulad nung una kasi na naramdaman niya, parang trangkaso lang yung naramdaman niya. Ngayon, kasalukuyan na obserbahan pa ng doktor dahil kasi parang malala yung tama sa katawan ng kanyang diferensya ng katawan. Ngayon, sinusuri pa lang, kaya ang gusto nila, masaksakan muna ng gamot ng mga ilang gabi, siguro mga abuti ng mga 2-3, hindi pa sinasabi ng doktor, pero ina-obserbahan pa nga. Kaya handa gustong maipakumpay para tuluyan daw na makarecover muna bago ipaalis. Dahil kasi nasa ospital na naman. Kaya pala gusto na talagang pa-hospital no, Kuya Edgar. Ano po yung nakita sa x-ray? Pwede po naman kunin mamaya. Hindi po, ano pong nakita doon sa x-ray? Sa Ay, likod? malaki po. Hindi pa po kasi namin yung ano. Hindi pa. Yun sa dugo po, anong nakita sa dugo? Oo. Yung sa dugo niya, Ganito po kalaki. ano nang Yung resulta. yung dugo. Yung dugo, ano po nakita sa dugo? Hindi pa kasi na maibigay ko sa inyo masyado dahil kasi yung dugo kasi niya, kalalabas lang ang resulta. Ano po yung sabi ng doktor? Ano po yung mga nakita? Pwedeng Ang sabi po ng doktor sa akin, mahina nga raw ang dugo niya. Pati tubig sa katawan, parang may UTI ang sabi ng doktor. UTI ang sakit. Kaya ang dugo sa katawan at tubig parang humihina. Okay. Kaya gusto nila na masaksakan ng tubig at dugo sa katawan. Baka masalinan pa nga raw siya ng dugo ay. Ngayon, pagagalingin pa muna ng mga ilang araw, gabi, bago salinan ng dugo siya. Dahil kasi mahina ang dugo sa katawan. Ayun ang sabi po sa akin ng doktor kanina. Kaya sinasabi ko na nga po, kahit po paano naman sir, dahil kasi may bata pa yung maliit sa bahay, ganoon pa yung bata. Baka pwede naman, uwi ko na muna, restahan na lang ninyo kami ng gamot pang-uwi para may mainom muna. Hindi pwede ka dahil kasi posible na mapahamak yan dahil kasi ang dugo sa katawan at tubig humihina na nga. UTI yung sakit niya. Ngayon, parang hindi pa naman acute yung sakit niya, kaya lang medyo malala ang sakit niya. UTI daw ang sakit. UTI, kulang po sa tubig yun. Yun nga lang po, hindi pa naman nalalaman masyado. Dahil kasi ikaw naman yung kinausap ng doktor, ano ba sabi sa iyo yung sa loob? Hindi ako kinausap. Hindi ka pala kinausap. Anong tawagin ka? Anong sabi nila? Dinadala na yung papel. Wala pa yung resulta yung x-ray. Ala pa po. Yung dugo, wala pa po. Ala pa po. Ihi, wala pa rin po. Ala pa. Basta sinabi po ng doktor, kailangan siyang ma-confine. Oo, kukumpine na lang. Para ma-check po dapat yung mga check sa kanya. Wala pa po yung mga resulta na gano'n. So, paano po yun? Kuya Edgar, anong plano? Kasi maiiwan ka dyan. Walang ibang... Pwede ko malaman pagka ano po kayo? Oo. Magbiyan ng mga pamangkan ko naman yung asawa niya. Ganito po kasi. Sabi ko sa kanya, ako magbabantay sa mga anak niya kung talagang mako-confine, kung wala akong magbabantay. Ayun nga po. Paano gagawin natin maganda? Ano po yan? Dalawa ho kasi ang iniintindi ko ay yung mga anak ko ho roon, walang mag-ano. Tapos andito ako, andun yung mga anak ko, parang nahahati ho kasi yung isip ko ay Talaga? kung saan ang alin yung dapat unahin, kung sa ikaw na ang bata doon sa pamangkin mo. At siya naman, hindi mo naman kaya itong motor. Bukas nandito rin ho kami kung kayo ho muna yung request na magbantay dyan. Yung budget po, naubos ba yung budget? Or paano po ba? Ano pamangkin, pag halimbawa, maiwan ako dito, mga bukas makakalaan dito.
Nandito rin ho kami bukas. Ako, sa akin, kahit gabi ho ako, kuya, kahit anong oras, talagang, dito, pupunta ako dito kahit anong oras. Hindi ako, wala namang problema sa akin. Ngayon, ang problema ko lang, pagka dito ako maiiwan ngayong gabi, bukas na maaga, kailangan ka dito dahil kasi dalhan mo ako nung nakasabit kong mga nabag sa bahay ko. Na ganun, hanapin mo yung gamot ko roon na pang maintenance dahil kasi nag-maintenance ako ng gamot. At tuwing umaga, hindi pa ako nagkakape, kailangan ko na umiinom. Ay bawal sa akin na sumasablay ako na inom sa gamot ng gamot. Ayun lang naman ang problema ko. Ayun, kung makakapunta ka dito bukas, pakidalahan mo na lang ako na isang banig. Kayo po okay na magbantay dito? Oo, okay naman po sa akin dahil kasi total ako naman, alam ko naman ang lahat ng gagawin niya. Ay, yung mga anak naman ito, na mga apo namin sa bahay, hindi naman tatagal na ako lang uuwi doon dahil kasi hahanapin naman yung mga magulang, lalo pa yung maliit. Yeah. Kaya kailangan na iyan, makauwi muna ngayon. Yeah. Hindi, yung bata. Ay, nakakaawa naman yung bata at maliit pa naman. Ito po yung pang-budget. Pang-biling, kung ano po yung bibilin. Opo, bibigay ko po na maitutuloy dun sa pasyente at saka na kumukuha kung may pinapabili sa akin. Opo. Pero dito kami bukas. Opo, salamat ko lang po. Welcome po. Paano Kuya Edgar? Opo. Tayo ay Kuya, ingat Ayaw kayo. mga dyan. Iwan nyo na po yan dito. Para... Kasi hindi po ako masyadong magtatagal dahil kasi may inaasikaso ako sa loob. Opo. Kasi aakayat na po baka dalahin yung sa kataasan na yun. Dalahin ko para uwi. Sige po. Thank you Sige po. lang, balikan mo na lang ako bukas. kahit mamayang gabi, Balik naman tayo dito lang, matulog sa labas, baka ilalawahan tayo. kahit mamayang gabi, babalik ako. Oo. Ayun. Kahit tayo dito sa labas. Mas maganda. Sabihin mo, kabiyanan mo na yung bata ay kung kakayahin natin libangin, ay libangin yung maliit. Kung hindi naman, dalahin mo na lahat. Dito na lang ating pinakamaliit. Okay.